Kayo po ba ay masaya na nandito kayo? Amen. Bagamat ang uling celebration ay hindi masyadong marami, mas maganda na kayo po ngayon ay nalalamigan kapag hindi marami. Ano? At alam ko po na ito ay daman natin ng mga aircon. Subalit, gayon pa man, dalangin natin na balang araw ay makasama tayo ng mga kaluluwa sa mga bakanting upuan na yan. Amen po ba? At wag po nating sarilinin ang kaligtasan sapagkat malapit na dumating ang ating Panginoon. At patuloy po nating pinag-aralan kung gaano ang katapatan ng ating Diyos na kung saan mulat sa simula at ngayon po ay patapos na ang buwan, itong uling linggong ito. At ang unang inaral po natin ang katapatan ng Diyos sa Kanyang salita. Lahat ng Kanyang sinasabi at lahat na nakasulat sa Kanyang banal na kasulatan ay Kanyang tutuparin, maging ang gatla o mga tuldok na inilagay, ito'y mangyayari sapagkat lilipas ang lahat ng bagay, subalit ang salita ng Diyos ay hindi kukupas, kundi ito ay matupad. Amen po ba? At ganun din po ay sumunod sa ikalawang linggo ang katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Kung ano ang ipinangako niya ay tutuparin niya sapagkat ito ay atin ang nasaksiyan na kung saan ang bawat makasalanan ay Kanyang iniligtas at Kanyang itong tinubos sa Kanyang banal na dugo. Kaya tayo ngayon na mananampalatayang sumusunod sa Kanya, yung pag-asa natin ay hindi nawawala sapagkat ang lahat pang pangako na Kanyang inilaan para sa atin, tiyak mangyayari pa rin. Siya ang Diyos na hindi sinungaling. Amen. Kaya naman po, umasa tayo sa Kanya at siya ang ating pwedeng sandalan sa lahat ng oras at panahon ng ating mga buhay. At ang pangatlo po ay tapat sa Kanyang mga katangihan, yung Kanyang pagka-Diyos o yung Kanyang pag-uugali, katangihan na kung saan na ang Diyos ay puno ng pag-ibig, puno ng malasakit, at ang Diyos ay kapag siya ay nagsabi, ito ay Kanyang ginagawa sapagkat hindi niya sinisira ang pangalan ng Kanyang pagka-Diyos. Bagkus, ang katapatan niya sa Kanyang katangian ay Kanyang ginagawa. Maging ito man ay paghatol at ito man po ay pagliligtas. Ito ay Kanyang tutuparin sapagkat ang Kanyang pangalan, ang sariling sinumpaan na ito ay mangyayari ang lahat na kung saan sa Kanyang katangian. Kaya kung ang sinasabi ng Diyos sa iyo, kapatid, ay ikaw ay mahal niya at hindi ka parang singaw na lumitaw sa mundong ito, kundi ikaw ay nilikha ng Diyos, ang katapatan niya, tiyak maaasaan mo at hindi magbabago sa iyo. Amen. Bagamas madalas tayo ay hindi tapat, subalit ang katapatan ng Diyos, siya ay hindi nagmamaliw at hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Ngayon po, isasara na natin sa buong buwan na to ang ating pinag-aralan sa katapatan ng Diyos. Kaya naman, ang uling ating pag-aaralan ay ito pong God is faithful to the end. Ang Diyos ay tapat hanggang sa wakas. Ang Diyos po ay tapat hanggang sa wakas sapagkat siya ang simula at siya rin ang katapusan. Kaya naman, mulat mula ang katapatan niya at hanggang sa wakas ay hindi ito kailanman mawawala o hindi bagay na hindi niya gagawin ang kanyang mga sinabi at pangako at katangihan at lahat ng ito ay tutup din niya hanggang sa dulo ng buhay mo, kapatid. Amen. Ganyan po katapat ang ating Diyos. Kaya dito po sa ating teksto, sa Hebrew chapter 10 verse 23, let us hold us unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Let us hold on unswervingly, sabi nga, to the hope of profess, for he who promised is faithful. Ang nangako sa atin ay Diyos na matapat. Amen. Kaya ito ang ating pang-aawakan. At huwag tayong matinag.
kahit anong mangyari, kailangan tayo pa rin ay mang-awakan sa lahat ng pangako niya sa atin at hanggang sa dulo ng ating buhay, ito ay kanyang tutok din. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa gabing ito, kami po'y dumadalangin, nagpapakumbaba, bawat isa sa amin. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon, na ikaw ang manguna sa bawat isa. At hayahan mo po na ikaw ay aming maparangalan, mapasalamatan sapagkat tunay nga. Aming, O Diyos, na dinanas at natamo ang kaligtasan sa bawat isa. Hindi lamang po, Panginoon, ang kaligtasan, kundi mayroon ka ring bigay na hiram na buhay na taglay namin at kalakasan sa aming mga pamilya at kapayapaan at kagalakan ay amin din, O Diyos, na naranasan sa bawat isa. Ayahan mo po, Panginoon, na ang iyong salita ay maging buhay at bigyan mo kami, Panginoon, ng unawa sa bawat isa. Sa ganoon, Panginoon, hindi po kami bababa dito, O Diyos, nang hindi nabusog ang aming espiritual na pamumuhay. Panginoong Yesus, sa aming kalagitnahan, maaaring sa aking mga kapatiran ay mayroon silang iniiling na bagay na kung saan sa kanilang sarili na ikabubuti. Ayahan mo po, Panginoon, kung ang kanilang hinihingi ay kagalingan sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus, at sa iyong habag, alam po namin, ito'y ipagkakalob mo at sila ay gagaling sa araw na ito. At gayon din po, Panginoon, ang kagalakan sa kanilang mga pamilya, alalahanin, at anuman, O Diyos, ang iniisip nila na ito ay magkakaroon ng solusyon sa may malamong kaparaanan, ito po'y mangyayari. At sa lahat ng aming iniingi na nakakabuti, ikaw ang nagkakalob sapagkat mabuti kang Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin, pinararangalan sa aming kalagitnaan, ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Sabi nga ho ng ating binasa, dito, for he who promise is faithful. Kung sino ang nangako ay tapat, kaya naman siya ay pwede nating asahan. Hindi ho siya kagaya ng tao. Ang tao, kapag siya'y nangako, pwedeng ipagpaliban o pwedeng tuparin o kaya naman pwedeng kalimutan o kaya pwedeng parang akala mo ay hindi niya tinototoo o talagang ito ay kumisan hindi na niya gagawin. Subalit ang ating Diyos, hindi ho ganito. Kapag sinabi niya, ito ay mangyayari sapagkat ito ang pangako niya. Amen. Pinangakuan niya tayo ng kaligtasan. Kaya lahat ng may pagsunod at lahat ng nakipag-isa sa Kanya o kumilala bilang Panginoon na tagapagligtas, siya ay makakatamo ng kaligtasan. Kaya kapatid, mga bisita sa gabing ito, kayo po ay hindi aksidente na itinulak o dinala kayo ng paa nyo rito. Kung mayroon mang naganyaya sa inyo, puriin ang Diyos sapagkat kayo ay tumalima at kayo ay napa-oo sa kanila sapagkat hindi mawawala ng saysay ang pagdalo nyo rito. Ang Diyos, mahal na mahal niya kayo. Amen. Ito po ay magbibigay sa inyo ng kasiguruhan sa kanyong buhay. Higit pa sa material na bagay. At ito ay ibibigay niya sapagkat malalaman ninyo na kung papaano ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya, ang sabi nga ng ating aralin, don't let go of hope. The promise is secure because the promiser never fails. Kaya nga, hindi po mawawala at tandahan po natin, huwag kang bibitaw sa pag-asa. Siguradong sigurado, pangako ng Diyos ay mangyayari dahil ang nangako ay hindi kailanman nagbibigo. Amen. So, umpisa na tayo. And God is faithful to the end, which means His love and mercy will never end. Hindi po ito magwawakas na kung saan ang kanyang pag-ibig at habag ay hindi magwawakas. Never end na kung saan na ito'y walang katapusan. Ang kanyang habag at pag-ibig po ay siyang kadugtong ng kanyang pagka-Diyos o ang kanyang karakter na kung saan ang kanyang pagkakalinlan. Habang siya ay nag-e-exist, nasa kanya niyan. Kaya yung habag niya, hindi ho matatapos ito. Kahit
Gahano man katagal, ilang libong taon man, mawawala man tayo dito, ang abag pa rin ng Diyos ay hindi nagbabago. Ganito po ang ating Diyos. Hindi lamang siya sa atin mayroong habag, kundi hindi ito magbabago magpakailanman. Dito po sa aklat ng Lamentation na kung saan, Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ibig kong sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa at bago araw-araw. Kung mahal ka niya na kahapon, ngayon na ikaw ay gumising at ngayon na ikaw ay pumunta rito, kapatid, upang papurihan siya at sambain sa Espiritu at katotohanan, mahal ka rin ng Diyos na igit pa sa pagmamahal ng una sa iyo, sapagkat laging bago at sariwa ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen. Ito po ang pinakamasarap sa atin bilang isang mananampalataya. Kung mahal ka niya kahapon, mas mahal ka ngayon. Kailangan, pagkagising mo bukas, mahal ka na naman ng Diyos, sapagkat ang lahat ng oras na lumipas ay hindi kagaya ng nakalipas. Laging bago at sariwa ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Ito ang Diyos natin. Siya ang Diyos natin na mayroong ugaling progresibo. Ang pag-ibig niya ay progresibo, hindi pababa, kundi ito ay laging sariwa, ang sabi ng ating binasa. Sapagkat, sabi nga, never ceases. Hindi namamatay ito. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang katapatan ng Diyos ay laging sariwa. Amen. Ikaw man ay nagkamali kanina, kaninang papapunta ka rito ay parang wala ka sa mood, o kaya sa hindi mo sinasadya, mayroong mga tao na gustong umadlang sa iyong pananambaan at ginawan ka ng hindi mabuti, nainis ka man sa daan, pero alam niyo po, ang katapatan pa rin ng Diyos ay hindi nagbago sa iyo. Huwag mong isipin na ikaw ay uminit ang ulo o kaya naman ay parang wala ka sa mood kanina, at ang pag-ibig pa rin ng Diyos sa iyo at ang kanyang katapatan ay hindi nagbago. Hindi nabawasan. Amen. Hindi kagaya ng tao. Kasi kapag ang tao ay nakita niya na ikaw ay nagkamali, parang yung kanyang pag-ibig sa iyo at malasakit, kumisan ay sasabihin niyang, pasado na sana siya, pumalpak. Iro tayong kaisipan na ganyan. Pero ang Diyos walang ganyan. Hindi niya sasabihin na, pasado na sana ang anak ko, pumalpak. Hindi ho. Hindi niya ho tatanggapin sa kanyang sarili. Ang sasabihin pa rin niya, iintayin ko pa rin ang anak ko na siya ay magkaroon ng recovery sa akin. At intayin ko pa rin siya na maintindihan niya at malaman o ang kanyang pagbabalik loob sa akin. Ganun po ang ating Diyos. Kaya isipin mo, sino ka ba para pag-ukulan ka ng panahon ng ganon ng Diyos? Pagkatapos ang buhay mo kung minsan ay parang binabaliwala mo o ginagawa mo sa iyong sarili, kung minsan ay parang walang kwenta ang buhay mo. Nababagot ka, nagsasawa ka. Kapatid, isipin mo lang ang pag-ibig ng Diyos na laging sariwa at hindi ito nagmamaliw. Amen. Ito ay mag-uudyok na kung saan na gusto mo pang mabuhay sa mundong ito. Kaya nga, kung minsan, yung mga wala sa katinuan, buti pa sila ay pinapangalagaan ng buhay. Nakikita nyo yung mga nagbabasura? Sila, hindi nila inaalintala na sila yung makakaroon ng karandaman sa kanilang pamumulot nila ng tubig, basura, o sirang tinapay, o kinakain nila. Basta't ang alam nila, kailangan lang silang mabuhay. Palagay nyo kaya, hindi kaya sila kinaabagan ng Diyos? Kinaabagan ng Diyos sapagkat ang Diyos natin ay puno ng pag-ibig at malasakit. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito po ang Diyos natin. Katangian niya kasi yun. Kaya dito, is faithful isn't seasonal. It's daily and it's forever. Hindi o pabago-bago, hindi seasonal, hindi sasabihin na, mahal kita ngayon.
Pero nabawasan dahil pumalpak ka, bukas, tingnan ko kung mamaalin kita. Ang sabi nga ho na, its faithfulness isn't seasonal, it is daily and it's forever. Amen. And then, dito po, meron tayong makikita o kilala ninyo o nabasa ba na ninyo ang isang parabola o istorya na tinawag na prodigal son. Actually nga ho, ang prodigal son na sinasabi ay kung titingnan mo dito, yung love of father ang iyong makikita sa istoryang yan, sa kwento, yung pag-ibig ng ama. At hindi po yung prodigal son na kung saan bulagsak na anak. Yan. Sa kwentong ito, sa Luke chapter 15 verse 11 to 32, silang dalawang magkapatid ay buhay pa ang kanilang ama at ang bunso ay nangahas na umingi na ng kanyang mana sa kanyang ama. At ipinagkaloob naman ng kanyang ama. Hindi kagaya sa atin na kung minsan na kung iingi ng mana ang iyong anak, sasabihin mo, walang iya ka, buhay pa ako. Ano nang pinag-uusapan ninyo? Mana na kagad. Di pa man ako patay, pinag-uusapan ninyo ang ati-atihan. Pero dito, ang description po ng ama ay may hambing natin sa ating amang nasa langit na kung saan napakabuti niya. At ang paghingi ng mana ng kanyang anak ay kanyang ipinagkaloob. Dito, the story of the parable sons in Luke chapter 15 verse 11 and 32, here are the key points from the story that shows that. Ipapakita po natin. Number one, God's love waits for you even when you run. When you run, the son took his inheritance and left home. God doesn't chase with condemnation. He lets go, but He never stopped loving you. His love is faithful even in your rebellion. Kahit na ikaw ay rebelde, mahal ka pa rin ng Diyos. Bakit ko po masasabi yun? Oo, kahit na rebelde ka, sapagkat ito ay naitala sa aklat ng Roma 5:8 na kung saan ang kanyang sinabi, makasalanan pa tayo ay pinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ibinigay na niya ang kanyang sarili, namatay na siya. Makasalanan pa tayo. Therefore, kung tayo ay makasalanan, rebelde tayo, subalit sa ating pagre-rebelde, tayo ay inako at minahal pa rin ng Diyos. Binilang niya tayo na mayroon siyang deposito sapagkat inihintay ka na ikaw ay manampalataya at makipag-isa kay Kristo, tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang kanyang inihanda. Kaya naman, sa prodigal son, ito ay ibinigay na. Ibinigay na ang mana. Pagkatapos na binigay ang mana, na kung saan umalis at lumayas na itong batang ito. Nagbayad ng mga babae, nagbisyo, at alak, lahat ng bisyo ay kanyang ginawa. Kaya lang, noong nagkaroon ng taggutom, ang batang ito ay nilustay niya ang lahat ng mana niya. At pagkalustay niya sa kanyang mana, nagkaroon ng taggutom sa isang lugar. At alos, wala siyang pambili ng pagkain. Kaya upang isalba niya ang kanyang sarili, siya ay pumunta sa mga nag-aalaga ng baboy, upaan na kung saan na siya ay nag-alaga ng baboy sa kainan. At di ko alam sa Tagalog ang Kapampangan, kanyo eh. So, sabihin na lang natin na kanyaw. Siguro mag-agree kayo, no? Parang paksi lang yan eh. Paksi. Yung paksi, sa Tagalog, paksiw. Kanyaw. Parang ganun lang yan. So, siguro naman nagkakaintindihan tayo. Basta pagkain baboy, kanyaw. Yan. At dito, habang ang batang ito ay nagtatrabaho, halos kinakain na niya ang pagkain baboy. Pero sa kanyang kahirapan na sa kagutuman at sa buhay niya, dahil sa kanyang pagre-rebelde, nagkaroon siya ng matinong kaisipan. Dinalaw siya ng kanyang matinong kaisipan.
Nung nadalaw siya ng kanyang matinong kaisipan, ang sabi ng kwento, at siya ay gumawa ng isang panata. At sabi niya, babalik ako sa aking ama, buti pa doon, sa bahay namin, ang aming mga katulong sa bahay na alipin, ang kanilang tulugan ay malinis, masarap ang kinakain, at maganda ang kanilang buhay. Samantalang ako, sabi niya, ganito ang aking kalalagayan. Pero, makita po natin dito, sa pangalawang sabi nga, God's mercy is ready to moment you return. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran his son. In Luke chapter 15, verse 20. God is already watching the road for you. His mercy doesn't have waiting period. The moment you turn, He runs to you. So, dito, ang batang ito, dala-dala niya ang kanyang ginawa na kung saan sasabihin niya sa kanyang ama. Sabi niya, babalik ako roon, itong sasabihin ko. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at nagkasala rin sa inyo. At huwag niyo na po akong ituring na anak, kundi ibilang niyo lang ako sa inyong mga katulong. Ano ang habol ng batang ito? Ang habol nito ay hindi yung siya ay magbalik sa kanyang ama bilang pamilya, kundi ang nais lang niya ay matustusan ng kanyang kagutuman. Kaya ang sabi niya, Ama, nagkasala ako sa iyo at nagkasala ako sa Diyos at nagkasala sa iyo. At huwag mo na akong ituring na anak, kundi kagaya na lang ng iyong mga alila o alipin sa bahay. At dito, makita natin sa kwento, ano ang nangyari? Bit-bit niya ito na kung saan inanda niya ang kanyang sarili. Malayo pa siya. Natanaw na ng ama ang anak. At ano ang kanyang ginawa? Ano ang ginawa ng ama? Mula sa kanyang pagtanaw, sa kanilang pintuhan, tumakbo ang ama at pagkatapos ay kanyang niyakap ang anak, sikbit-neking batal. Pagkatapos ay kanyang inalikan. Ito ang ama. Kung tayo kaya sa ating pagkaama, kinuha na niya ang mana pagkatapos ay bumalik ni Lustay at siya ay mabaho at pagkatapos ay babalik sa iyong taanan, ano kaya ang sasabihin mo? Maaari sigurong sa ating mga katangian bilang tao na sasabihin nating pagkulang tayo ng unawa sa Diyos ay pingilan da ka ken, balik ka pa. O sasabihin mo kaya na mula nung lumayas ka, itinuring na kitang patay. Mula nung kinuha mo ang iyong mana, wala na akong anak na bunso. Maaaring ganun. Pero ito, ano pong ginawa? Ang ginawa nito ay tanaw pa lang niya, patakbo na sinalubong ng ama pagkatapos ay hindi inalintala kung gaano siya karumi at inalikan at inagkan. At pagkatapos nung sabihin ng kanyang anak na sabi niya, Ama, ako po'y nagkasala sa iyo at nagkasala sa Diyos. Kung titingnan mo ang kwento, hindi na niya nabanggit ang pangatlong sasabihin niya na huwag niyo na akong ituring na anak, kundi isama sa mga alila. Hindi na pinagbigyan ng ama at tinakpan na niya ang kanyang bibig. At sinabi ng ama, tama na. At tinanggap niya ang kanyang anak. Kapatid, kailan ka kaya nagrebelde sa Diyos? Kailan ka ba umalis sa pamantayan ng Diyos na gustong mangyari sa iyo? Kung ikaw man ngayon ay mayroong kaisipan na bumalik sa Kanya, walang pinagkaiba sa Ama na tinutukoy sapagkat ang ating Amang Diyos, kapag ang isang taong nag-backslide at nakalimot sa kanyang pananampalataya at nagkaroon ng matinong kaisipan at bumalik, ang Diyos sinasalubong niya mula sa pintuhan at ito ay kanyang tinatanggap. Ito po ang Diyos natin. Ganitong magmahal ang Diyos natin. Hindi niya inahalintala ang karumihan natin.
Basta't handa ka lang na bumalik uli at lumapit sa Kanya, tatanggapin ka niya. Kaya anong sabi? Dito po sa number 3, God's forgiveness restore you fully, not halfway. I-restore ng Diyos kung ano ka, ikaw man ay nagkasala, ikaw man ay nag-backslide, buhong-buho at hindi hati, at hindi 50% ang kanyang pag-ibig o ang kanyang katapatan na ibubuhos sa iyo, kundi 100% pa rin niyang ibubuhos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Sapagkat the Father gave Him the robe, ring, sandals, and throw a vest. Sabi nga dito, God doesn't just forgive, He restore you identity. You don't come back as a servant. You come back as sons and daughters. His mercies erase the shame. Ito po ang ating Diyos. Ano ang ginawa ng Ama? Suotan niyo siya ng sandalyas, paliguan niyo siya, ibigay niyo ang singsing, at hindi lamang yon. Ano pa ang kanyang ginawa? Ang sabi niya, patayin niyo ang guya na pinataba. Therefore, ibig sabihin, nung lumayas ang batang ito na kinuha niyang kanyang mana, nagtabi ng isang guya ang Ama at pinataba ito at umaasa na darating pa ang kanyang anak sapagkat sa pagdating niya, mayroong celebration. Sa nangyaring ito sa kwento, habang nangyayari at nagsasaya sila, ang panganay naman ay dumating. Dalawa lang magkapatid eh. Ang panganay sabi niya, ano bang kaguluhan dito? Malayo pa ako, mahingay na. Mayroong tumutugtog ng musika at parang kumakain ng mga tao at sila ay nagsasaya. Anong sabi ng alila? Dumating po ang inyong kapatid na nawawala. At ngayon, siya po ay binihisan, pinaligo, at pagkatapos ay sinuotan ng robe, at pinakatay ho yung matabang guya ng inyong ama, kaya nagsasaya, nagkakainan ng mga tao, at sila ay nagsasaya. Aba, itong panganay, anong nangyari sa panganay? May lamuko iya lupa. Siya ho ay nalungkot at nabuwisit sa kanyang ama. At nilapitan ng kanyang ama, sabi niya, bakit naman ganito, Ama? Unfair, sabi niya. Ako ay nagpaalipin sa iyo ng mahabang panahon, buong buhay ko ay nagpaalipin ako sa iyo. Pero kahit isang maliit na kambing na bisiro ay hindi mo ko binigyan upang sa ganoon ay makapag-celebrate kami ng mga barkada ko. Pero itong anak mo na naglustay ng mana at pagkatapos ay bumalik, ngayon pinagkatay mo pa ng matatabang guya na kung saan na pinaalaga mo pa sa akin. Ako pang nagpataba niyan. Bakit po nangyari ito, Ama? Sumagot po ang ama, anong sabi niya? Anak, mula nang ikaw ay nasa akin, na tayo'y magkasama, mula't mula kasama kita, ang aking ari-arian ay ari-arian mo. Ito po kung minsan na tayo, ng mga Kristiyano na meron tayong mentality, yung alipin na pagka-mentality, nasa sa atin pa rin. Bakit? Nauna pa ang galit at selos. So, tingnan mo, yung servant mentality ay nasa sa atin kung minsan. Nakakalimutan natin na ang lahat ng paghahari ng Ama ay sa atin din. Pero hindi tayo umingi. Hindi naman sinubukan ng panganay na ito na umingi sa kanyang ama. Gayon din po tayo kung minsan, parang kapag mayroong nagkasala sa ating kapatiran na nakita nating nagbalik, at kapag siya ay pinagpala ng Diyos at inaruga, sasabihin mo sa Diyos, Lord, kalokwa na ita, karok na ot ngayon, pinagpalaya pa kaya saka ko. Mayroon din tayong slave mentality. Nakadalasan, ganun din ang nangyayari sa atin. Nakakalimutan natin ang faithfulness ng ating Amang nasa langit ay never end. Amen. Hindi nawawala at hindi nagwawakas. Kaya kung minsan, tayo ang hindi tumatamasa ng kaginawaan
sapagkat hindi natin alam ang ating posisyon. Ang sabi ng ating Amang nasa langit, "Nak, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong." Ito ay pangako ng Diyos na sinasabing threefold promises of God. Kapag yan ay pinang-awakan mo sapagkat matapat ang Diyos, kahit sa dulo hindi ka bibitawan, ipagkakaloob ng Diyos yan. Kung ikaw ay gustong magbukas ng oportunidad, umingi ka sa Ama, anyayaan mo ang Ama, "Lord, kumakatok ako ng oportunidad sa iyo." At pagkatapos tuturuan ka ng Diyos kung papaano, ang sabi niya, bubuksan niya ang iyong kaisipan. Pagkatapos na binuksan ang iyong kaisipan, hingi ka. "O Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho," at bibigyan ka ng Diyos sapagkat ituturo niya kung papaano ka mamaraan. At hindi lamang yon, aanapin mo, sigurado ang trabaho at ikaw ay makakasumpong sapagkat ang Amang matapat ay hindi nagwawakas ang katapatan niya at iniintay ka lang bilang anak niya. Slave mentality ang ibang tao, kaya gano'n ang nangyayari. Alisin po natin yon. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa mga nagkasala, sa mga naka-stay na hindi nagkakasala. Kapag bumalik ang isang kapatiran na nagkasala, parehas lang ang tingin ng Diyos. Sapagkat dito sa number 4, God's love never keeps score or no records of wrong. Hindi ho niya nililista ang iyong kamalian. Dito ay natala sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Na kung saan hindi tinatandaan ng Diyos na ikaw ay magkamali. Kaya nga, sabi nga rito, the Father didn't mention the wasted money or past sin. Hindi niya sinumbatan ng bata, hindi na niya ito kinausap kung ano ang kanyang ginawa. And then, His mercies never come to an end. They are new every morning. Bago at sariwa. Sapagkat ang Ama, hindi nagsara ng gate at inihintay niya ang anak, nagpatabas siya ng guya, at nung parating siya, sinalubong siya ng kanyang pagmamahal at tinanggap niya bilang anak na muli. At ang sabi nga niya, ang iyong kapatid ay namatay, subalit muli siyang nabuhay. Amen. Kapag hindi po tayo umaalis doon sa ating pagkarelasyon sa ating Amang Diyos, tayo ay mananatiling buhay. Subalit kung lumabas tayo doon sa isang relasyon at pagkatapos tayo nagrebelde, ibig sabihin, ang iyong espiritual na relasyon sa Diyos ay mamamatay. Kaya anong sinabi ng Ama? Anak, ang iyong kapatid ay patay, ngayon siya ay muling nabuhay. Therefore, ang batang ito pala, nung lumayas siya at nagrebelde, namatay ang kanyang espiritual, kaya sinabi ng Ama, ngayon, siya'y patay at muling nabuhay. Siya'y nawawala at ngayon ay natagpuan. Ito ang kanyang sinabi. Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit siya dumating dito sa lupa? Ang sabi nga, Jesus came here to seek and save the lost. Amen. Ito po ang Diyos natin. Karakter niya ito. Hinahanap niya ang nawawala. Hinahanap niya yung mga anak niya na nawawala at tumalikod sa kanya at naghihintay ang Diyos. Mayroon siyang sariwa na kung saan na ito ay pagpapala at habang na naghihintay. Kapatid, kung ikaw man ay isang nagkasala sa mahabang panahon at ngayon, ikaw ay dinalaw ng matinong kaisipan, mapalad ka sapagkat isa ka sa benepisyo na ibinigay ng Diyos na matagal nang iniintay at gusto kanyang makasama muli sa kanyang balayan. Ito po ang Diyos natin. Kaya kung minsan, kung gusto mong mapicture ang kabuuan ng ating Diyos, yung gaano siya kabuti at kabait, gaano siya katapat. Umupo ka sa isang lugar at pagkatapos ay tumingala ka lang.
Ingin mo sa Kanya na, Lord, sino ba ako? Bakit nandito ako sa mundong ito? At bakit ako narito? Ano ang dapat kong gawin? Alam nyo, kakausapin kayo ng banal na Espiritu. Nilikha kita sapagkat mahal kita at ikaw ang gusto kong makasama sa buhay na walang hanggan. John 14:3. Anong sinabi? Pagkatapos kong inanda ang lahat, ang gusto ko, kung saan ako ay susuguin ko kayong lahat. Kung saan ako, gusto ko, nandun kayo. Ikaw yung kapatid na madalas na nagkakamalit, nagkakasala, subalit ikaw ay muling lumapit at tinuwid mo ang iyong sarili at ikinumpisal mo sa Diyos ang iyong kainaan. Ikaw ang iniintay ng Panginoon. Ang sabi nga, kapag naroon na ako at naipaganda ko kayo ng lugar, babalik ako. Isasama ko kayo upang kung saan ako o nasan ako, ay naroroon din kayo. Amen. Ganyan ka kaimportante sa Diyos. At ganyan ang pag-ibig ng Panginoon na sariwa, lagi na hindi nagbabago at hindi nauubos, kapatid. Never end. Ito po ang karakter ng Diyos sa bawat anak niya na kanyang pinili. Sa bawat tao, positionally, lahat ng nilikha ng tao, Muslim man yan, Buddhism man yan, ang ginawa na ng Diyos ay nagdeposito na ng kaligtasan. Ibinigay na niya ang kanyang sarili. Ipinapako sa krus, namatay, at tinubos niya ang sanlibutan. Subalit, ang iba ay hindi pa rin naniwala at tumanggap kay Kristo. Kaya kapatid, yung first timer, mapalad ka. Kung tatanggapin mo ngayon si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, isa ka at kasama ka sa kanyang iniligtas sa krus ng Kalbaryo. Wala ka ng kasalanan mula sa araw na ito kapag ibinigay mo ang sarili mo kay Kristo. Ito ang katapatan ng Panginoon. Ito ang kanyang paghahanda sa iyo. Kaya nga, sabi pa nga ho rito, God is faithful in the end because He doesn't bring up what is already forgiven. Tandahan po natin, ang ating Diyos ay hindi nauubusan ng grasya o biyaya kahit kanino paman. At sa number 5 po, anong sabi? God's heart celebrates when the lost are found. Let us eat and celebrate, for the Son is mine, was dead and is alive again. In Luke chapter 15, verse 23 and 24. And heaven throws a party over you. God's love to the end means He rejoices every time one of His children comes home. Kaya isang mananampalataya o isang hindi mananampalataya o patay sa pananampalataya, kapag ita'y nagbalik loob sa Diyos, libo-libong anghel ang pumapalakpak sa langit sapagkat alam nila ligtas ang dumating muli at nakapag-isa kay Kristo na siya ay nagbago. Ganyan kasaya ang langit. Pero tayo, dahil meron tayong slave mentality, nibayo yan pa kaya yung taong yan. Balo kaya karok na yan eh. Kunyari mo, sisimbaya mo. Ikaw na mapag-usga, mapag-atol sa iyong mga mata na walang pag-ibig at walang puso na kagaya ng amang nasa langit. Manapay, dapat ipanalangin mo siya na siya'y maging tuloy-tuloy na mapagkumbaba at siya ay maging matapat sa Diyos. Ito ang dapat mong gawin at hindi iyong bagay na kung saan. Pakat-takantaya po mo, patastas siya gamat. Eto to yan, eto't sana. Ganun po tayo, madalas. Pagsisiyan na natin ang mga ugali natin ito. Baguhin natin ang ating estilo sapagkat ang ating Diyos na kung saan ang kanyang katapatan hanggang sa wakas ay hindi ito nauubos at hindi siya nagbabago. Amen. Number 2, you can walk away from God, but God will never walk away from you. Pwede mong takasan ng Diyos o pwede mong layuan, pero ang Diyos hindi kanya lalayuan. Ito pong katotohanan. Kung minsan, nasa Saudi ka, doon ka matatagpuan ng Diyos. Tumakas ka sa Pilipinas at pumunta ng Saudi, pero doon sa Saudi na born again ka. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi kanya tatantanan at hindi kanya iiwanan sapagkat never end ang kanyang katapatan sa iyo, kapatid. Amen po ba?
Kaya nga, and number 2, God is faithful to the end, which means He will be with you on the wilderness. Dito po, ano ba ang ibig sabihin ng wilderness? O kaya naman, kung mayroon kayong dinaranas o inaharap na kapagsubukan sa kasalukuyan, o bagay na kayo'y nabibigatan, o kung ano man ang nasa sa inyo ngayon, yung mayroong permanenteng karamdaman na iniisip nila, nasasabi nila, ikaw, kagaya ng ating butihing head pastor na nagdadialysis, wilderness po yan. At kung sasabihin mo naman na pagsubok lang na dahil nagkaroon ka ng utang, hindi ka makatulog ngayon, ibig sabihin yan, ano lang ho yan, storm. Di ko ba yung storm, yung bagyo ng buhay, yung bagyo kung minsan 4 na araw lang yan. Kung may bagyo ka sa buhay, baka 1 buwan lang ang bagyong yan, aalis yan kapag nabayaran mo ang utang mo. Pero kung may karamdaman ka ngayon na ito ay iyong inaayos at pagkatapos sinabi ng doktor na ito ay wala ng gamutan, ibig sabihin yan, wilderness yan. Pero sa kabila nito, sabi nga, He will be with you in the wilderness. Wala nang pag-asa, sabi ng doktor, pero ano ang ating aaralin ngayon? Yung point number 2, He will be with you in the wilderness. Sasamahan ka pa rin ng Diyos at hindi Kanya bibitawan at hindi Kanya iiwanan. Ang sabi nga sa aklat ng Isaiah 43 verse 2, when you go through the deep sea, o deep water, I will be with you. When you go through the rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will be not burned up, but the flames will not consume you. So, sabi nga rito, kung dadaan ka man sa ilog ng problema, hindi ka malulunod. Kung dadaan ka man sa apoy ng problema na apoy na yan, at hindi ka pa rin matutupok. At ang katunayan dito, kung papaano ay pinatunayan sa Biblia, sa kasulatan, na totoong ginawa ng Diyos ang 3 matapat sa Kanya na si Shadrach, Meshach at Abednego, na sila ay itinapon doon sa naglalagablab na pugon, ni isang buhok walang nasunog, ni ang kanilang kasuotan ay hindi nasunog, ni ang amoy na tinapa, hindi nila naamoy. Wala silang amoy usok sapagkat sila ay iniligtas ng Diyos. Ang sabi pa nga ng mahal na hari, parang anak ng Diyos ang ikahapat at sumasayaw sila. At ang totoo po ay iniligtas sila ng Diyos sapagkat sinamaan sila, hindi sila iniwanan doon sa kanilang wilderness na ang inarap nila ay kamatayan. Alam niyo po ba ang 3 itong sabi nga? O mahal na hari, kahit na po kami ay hindi iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa revoltong pinagawa mo. Pero anong nangyari? Habang sila ay nagis sa pugon, ang nag-agis sa kanila ay lahat ay nangamatay. Pero yung 3 ito, buhay na buhay sapagkat sinamaan sila ng Diyos at walang nangyari sa kanilang mga buhay. Amen. Ito po ang Diyos natin. Siya ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Ang pangalan niya ay Jesucristo, na kung saan na siya ang nagbigay buhay at buhay na walang hanggan at nabuhay na maguli sa kamatayan. Sa 3 araw, bumangon siya at siya'y nasa langit. Iniwan niya ang banal na Espiritu na sumasayo at kasama pa rin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay sumasayo. Ang Espiritu Santo ay katulad ng kapangyarihan ng Diyos na umakyat sa langit. Kaya ang Diyos ay sumasa atin. Amen. Kaya kung minsan ang katawang yan ay huwag niyo pong dumian sapagkat yan ay templo ng banal na Espiritu. Kung yan ay templo ng banal na Espiritu, bakit mo siya ay pauusukin? At bakit ka maglalagay ng sting o kaya naman yung ano ba yung pinapakita sa Facebook na yung palang sting, mga ginagawa yan, yung cobra. Talagang cobra pala ang ginigiling. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong inumin. Huwag niyong inumin ang mga sinasabing yan na cobra, sting. Hindi man totoo o AI man ang nakikita natin yan, pero ang ilag na kayo sapagkat yan nakakasira ng bato. Kaya nga,
Ito po ang Diyos natin sapagkat siya ay puno ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya naman, ang bawat isa sa atin, sabi nga, the wilderness doesn't prove God left you, it proves He faithful enough to stay with you all the way through. Ang ating Diyos po, hindi po tayo iiwanan magpakailanman sapagkat ang disyerto o pagsubok na hindi patunay na iiwan ka ng Diyos. Patunay ito na siya ay sapat na tapat upang samaan ka hanggang sa wakas. Tandaan mo kapatid, kung ikaw man ay dumaranas ng karamdaman ngayon na iniisip mo na ikaw ay mayroong wilderness, mang-awakan ka sa Diyos at hindi ka niya iiwanan. Sigurado ang Panginoon, siya ay sasayo sa lahat ng oras at panahon sa tuwing siya ay naaalala mo, kapatid. Dito makikita po natin, upang maliwanag ang ating aralin sa wilderness, makita natin ang pamumuhay ng mga taong dinala sa wilderness ng 40 taon na umiikot at hindi makarating sa lupang pangako. Ito po ang mga Israelita at ito ay mababasa natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 4, Exodus 16 and 17 chapter. Itong mga Israelitang ito, within 40 years sila ay ikot ng ikot at hindi makakarating sa lupang pangako ng Panginoon na sa loob lang dapat ng 40 araw ay makapasok na sila sa Kanaan. Subalit dahil sa katigasan nilang kalang ulo ay hindi makapasok-pasok sa Kanaan. Kaya nga dito, how God was faithful. Una, pinatunayan niya sa kanila, manna from heaven, daily bread for 40 years. I will rain down bread from heaven for you. These Israelites ate manna 40 years until they came to a land that was settled. In Exodus chapter 16, verse 35. Sa ugali po nito, nang ilabas sila sa Egypto, sila ho ay pinakakain ng manna in heaven. Ibig sabihin yung bread in heaven na gawa sa langit na tinapay ang pinakakain ng Diyos. Tayo di pa man natin natikman yun Pero sila, reklamo ng reklamo, parang nagsawa rin sila sa 40 years. Samantalang ang tinapay na nanggaling sa langit ng kanilang kinakain. And number 2, sabi nga, wala silang water, pero water from the rock. He gave drink in a dry place. I will stand therefore you by the rock of Oreb, strike the rock, and water will come out of it for the people to drink, ang sabi niya kay Moses. Kasi itong mga ito ay reklamo ng reklamo kay Moses. Moses, bakit mo kami nilabas sa Egypto? Buti pa sa Egypto, kapag kami ay nagtatrabaho, kahit gahano mang kabigat, sawa naman kami sa pagkain. Mayroon pa nga pepino, milon, at sibuyas. Samantalang dito sa ilang, sabi niya sa disyerto, dinala mo ba kami rito upang mamatay? Dinala mo ba kami upang sa ganoon ay kami ilibing dito sa disyerto? Nagalit po ang Diyos sa mga Israelita. Ang sabi niya, naririnig ko ang complaint nila, Moses. Naririnig ko ang kanilang pagsuway at ang kanilang pagre-rebelde, ang sabi ng Diyos. Kaya, bigyan mo sila ng makain. Bibigyan ko sila ng manna in heaven. Nagpaulan ng manna ang Diyos. Kumakain na sila. Pagkatapos, nagko-complain pa. Sabi nila, kulang kami sa tubig. Ang sabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka doon sa bundok ng Oreb at intayin mo ko ron. Paluin mo ang bato at ito'y magpapalabas ng tubig na maiinom nila. Sagana ang tubig. Sa tungkod ni Moses ay pinukpok ang bato at nabiyak at lumabas ang tubig na bukal. Sila'y nagsawa sa kainom. Maaring sila ay naglalaba, nagliligo. At ang tubig na yon hindi kagaya ng poso, kundi talagang parang malakas na pulse na lumalabas magkabila sapagkat yan ay biyak. Saganang magbigay ang Diyos. Pero meron pa rin silang complaint. Number 3, kapag sila'y lumalakad, sa mahinit na panahon, sila ay sinisilungan ng Diyos na kung saan na ulap,
na ito ay hindi tatagos ang init ng araw. At sa gabi naman, dahil extreme ang klima, malamig, ang cloud ay ginagawang apoy na haligi upang mainitan sila sa kanilang paglalakad. 40 years na umiikot, naglalakad, at sila ay sinasamaan ng Diyos. Pero complain pa rin ng complain ang mga Israelita. At dito, pinamukha ng Diyos sa kanila, ang sabi nga dito sa 3, a pillar of clouds and fire, He guided them day and night. By the day, the Lord went ahead of them in a pillar of clouds to guide them on their way, and by night in the pillar of fire, give them light, in Exodus chapter 13, verse 21. And again, in number 4, clothes and sandals did not wear out. Ang damit nila at ang kanilang sandalya sa loob ng 40 taon, hindi na luma, hindi nagasgas at hindi sila nagkaroon ng kalyo. Imagine, isang taon ka lang na maglakad, di ka magbiis, baka yung kulay ng iyong damit ay kulay lumot, at baka yung iyong mga paa ay parang paa na ng elepante. Pero dito, 40 years, naglalakad ang kanilang sandalya sa hindi nasira, walang kalyo. Kahit na hindi mo na sila paputs pa, magaganda pa ang kanilang mga paa. Tayo, 6 na buwan ka lang maglakad. Baka pagsiping mo sa asawa mo at nakapa ang kalyo ng pa, hey, makanya ka, gaspang mo naman na bites. Hindi ako makatulog. Sasabi. O pabor yan, paut-puts pa, nakabukas siya. Pangayasan de. Akala ko ano yung puts pa, kayas pala. Di naman ispa yun eh. Ang tawag doon ay put cutting. Kasi inaalis eh, di ba? Binabawasan. Pero ispa ang tawag nila. Pinaganda lang nila ang title para sa ganun pumunta ka. Mag-ispa ako. Yung iba pa nga, isda nga yung pinaglalis ng I mean, dito po, makikita po natin kung papaano sila ginagabayan ng Diyos. At ang Diyos na hindi ito nagbigay ng ultimatum na katapusan, subalit siya pa rin ang umahaligi bilang hapoy at sinasamahan sila. At dito ang sabi ba nga, during the 40 years that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet. Deuteronomy 29, verse 5. Your feet did not swell during these 40 years. God did not abandon them. He sustained them every single day until they reached the promised land. If God was faithful to provide in the wilderness for 40 years, He will be faithful to provide for you until the end. Daily bread and daily water, daily guidance and daily care ang matatamo mo, kapatid, kung ikaw ay matapat sa Diyos. Meron din naman consequences ang ginawa ng mga Israelita kung basahin niyo yung kwento. Yung iba, nagsawa na kami sa mana at hindi kami kumakain ng karne. Ito sinabi nila. Babasahin niyo yung kwento. Moses, sabi niya, narinig ko ang kanilang complaint. Lord, ano ba naman? Sabi ni Moises. Binigyan mo ba ako ng mabigat na problema sa mga taong ito? Gusto ko nang mamatay at ayaw ko na sa kanila sapagkat gusto na nila akong batuin. Gusto na law ng kumain ng karne. Buti pa raw sa Egypto, kumakain sila ng karne. Want to sawa, pero dito wala daw. Anong sabi ng Panginoon? Mamayang gabi, magpapadala ako ng pugo. Nagpadala ng pugo ang Panginoon. At kung ito ay titingnan mo, to continue the story, ay makita mo ang ginawa ng Diyos sa kanyang galit sa kanila in Numbers 11, 31 to 34. Ang kwento para makuha niyo todo. Galit na ang Diyos sapagkat pinakakain na sila at pagkatapos ay pinakakain pa ng pugo. Alam niyo po, ang ating Diyos ay nagpadala ng pugo. 3 feet lang ang taas ng lumipad na pugo sa kanila
at ang paglipad nila ay sakto. Ganyan mo lang ang kamay mo, mayroon ka ng awak na pugo. Bawat isa, ang pinakamaliit na nahuling pugo ay 10 kainan. Ibig sabihin, 10 bakol na kainan ang nauli. Kaya, ang ginawa ng Diyos sa kanilang galit, ng Diyos sa kanila, dahil complain ng complain, binilid nila sa mga tent, yung kanilang nauli, tuwang-tuwa, kainan. Tapos, ang sabi nga ng kwento, yung mga complain ng complain, hindi man nila nalusaw sa kanilang bibig, nagpadala ng salot ang Panginoon, sila ay namatay. Samantalang yung iba naman ay kain ng kain hanggang nagsuka sila. Pero ang Diyos, sinamaan pa rin sila at pinrovide ang kanilang pangangailangan. Kaya lang, yung sukdulang nagko-complain na kung saan na hindi kinikilala ang Diyos bagamat siya nagbibigay, namatay ho sila sa salot na ibinigay ng Diyos. Basahin yung kwento, napakaganda. Mas maganda pa sa Netflix. Ito po ang nangyari. Kaya, if God was faithful to provide in wilderness, ulitin ko, for 40 years, He will be faithful to provide for you until the end. Daily bread, yung pagkain mo kapatid, ibibigay yan. Pastor, yung pambili ng gamot, ibibigay din ng Diyos yan. Yung pang-therapy, ibibigay din ng Diyos yan. O sasabihin, tubig, ibibigay din ng Diyos. Daily guidance, ibibigay din ng Panginoon. Hindi kanya aayaan na mawalan ng pag-asa at atakiin ang iyong isipan ng demonyo, kundi daily care ang mararanasan mo sa Diyos. Amen. And Psalms 91 verse 14 and 16, ano pong sabi? Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him and I will protect Him, for He acknowledged my name. Ang sino mang nananampalataya, o ang sino mang tumanggap, o ang sino mang nagbibigay galang sa pangalan ng Diyos, at pinapangalagaan ng kabanalan ng Diyos, at totoong Diyos na sinasamba. Anong sabi? Mahal na mahal sila ng Diyos sapagkat ang nakita niya ay mayroon din pagmamahal sa Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay isang taong nagmamahal sa Diyos, ang sabi nga, I will rescue him. Ire-rescue ka ng Diyos sa panganib. I will protect him. O protektahan ka niya sa anumang bagay na delikado. And for he acknowledge my name, he will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him in honor and honor him with long life, will satisfy him and show him my salvation. Heto po. Oo, sa wilderness mo, hindi aalisin ni Lord, pero sasamahan ka niya. Amen. Maliwanag ho yan. I will be with him. Hindi sinabi ng Diyos, alisin ko ang kanyang wilderness. Kaya ang ating senior pastor, nakikita nyo, malakas siya. Katunayan, sinasamaan siya ng Diyos. Hindi siya iniwanan. Amen? Ikaw kapatid, ano ang karamdaman na matagal na may wilderness ka? Inisip mo na iniwanan ka ng Diyos. Hindi kanya iwanan. Kung ikaw ay may pag-ibig sa Kanya at nagmamahal. Ang sabi ng verse na ating binasa. Amen? So, the wilderness isn't where God's abandons you. It where He proves He is with you for you and faithful to the very end. Kahit sa katapusan, faithful pa rin ang ating buhay na Diyos. And lastly, God is faithful to the end, which means He will sustain you until the final day. Saka uli-uli ang buhay mo, kung 80 ka na kung saan na ikaw ay maglalao na sa mundong ito, isusustain ni Lord at sasamaan ka pa rin niya at hindi ka pa rin niya iiwanan. Hanggang sa uling ininga mo, sasamaan ka pa rin ng Diyos. Kapagkat ito ang pangako niya. Philippians chapter 1 verse 6, And I am certain that God will begun the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus is returned. Hallelujah! Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. And your story isn't unfinished to God. He is faithful to sustain you every day
until Jesus return. Tandahan mo kapatid, hindi pa po tapos ang kwento na ginagawa ng Diyos sa inyo. Ang buhay ninyo ay ginagawang kwento ng Diyos upang sa ganoon, kapag ikaw ay nakakilala at alam mo na ang Diyos ay hindi nagwawakas ang kabutihan sa iyo, iyon ay isang libro na babasain ng tao. Kaya ang sabi nga, ang kwento mo ay hindi bitin o hindi yung unfinished o isang project na nakatiwangwang sa Diyos, sapagkat tapat ang nagtataguyod sa iyo araw-araw hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tatapusin niya yan. At yan ay kanyang isusustain. Amen. Kaya nga po, in 1 Corinthians chapter 1, verse 8 and 9, He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. God will do this, for He is faithful to do what He says. Gagawin at gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang sinabi, and He has invited you in a partnership with His Son, Jesus Christ, our Lord. Iisipin mo na kung saan na hindi mangyayari kung ikaw ay isang tapat at matapat na nananampalataya sa Kanya sa final day na kung saan na sa kauli-uli ang hininga mo, sasamaan ka pa rin ng Diyos. O sa panahon na kung hindi ka man mamamatay, sa pagdating ng Diyos, tutuparin pa rin niya ang kanyang pangako sa iyo. Kaya naman, your endurance isn't on you alone. God who started with you will sustain you to the end. Tandahan mo, ang Diyos ang magsusustain ng lahat ng kailangan mo, kapatid. In 2 Thessalonians chapter 3:3, but the Lord is faithful, He will strengthen you and guard you from the evil one. Basta't ikaw ay nagtiwala sa Diyos at kinilala mo ang Diyos na hindi nagbabago, matapat siya, i-guard ka niya, at ikaw ay magtatagumpay sa anumang tangka ng kaaway na si Satanas, sapagkat ipapaalala niya sa iyo na siya ang mabuting Diyos. Amen. The enemy wants to wear you out, but God's faithfulness means He will strengthen and guard you until Jesus come back. Ito ang gagawin ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya na matapat sa Kanya. In Isaiah 45 verse 4, anong sabi? Ang ganda po sa Tagalog nito. I will be with you. I will be with your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will carry you for you and I will carry you along and save you. Sa ibang salin sa Tagalog, ang sabi niya rito, hanggang sa pagputi ng iyong buhok, ikaw ay aking iingatan, ikaw ay aking kakalingain, ikaw ay aking ililigtas, tungkulin ko na ikaw ay aking pangalagaan sapagkat ikaw ay aking nilikha, ang sabi ng Diyos. Napakasarap po. Ginawa niyang tungkulin na tayo'y kalingain. Tungkulin daw niya. Therefore, hindi niya tayo kinakalimutan. Tayo lang ang madalas na lumimot sa Kanya. Pero kahit na nilimot po siya, kung minsan, magpapaalala pa rin siya at iniintay niya na magkaroon ka ng matinong kaisipan. Ito po ang Diyos nating pinaniniwalaan sa ating kalagitnaan. Tandaan natin, kapatid, kahit na pumuti ang itim mong buhok yan, hindi ako nagpapakulay. Kahit na may maputi akong buhok. Maputi na lahat to, pero hindi ako nagpapakulay. Kasi akong nagkukulay. Bakit? Di ba tama yon? Di naman ako nagpapakulay sa iba. Tanungin niyo ang misis ko, ako ang nagkukulay. Kaya hindi ako nagpapakulay. Pastor, may maputi. Oo, pero hindi ako nagpapakulay. Ako ang nagkukulay. Kaya, you won't age out of God's care. The God who started with you will carry you to the very end. Tandaan mo, kapatid, iingatan ka ng Diyos hanggang sa dulo ng mundong ito sapagkat ito'y pangako niya sa iyo. Amen? Amen. Kaya sana po sa gabing ito, nakilala niyong lubusan ng inyong Diyos na sinasamba
sa Calvary Temple, nakasama natin, na siya ay hindi umaalis at ang kanyang presensya ay dama natin, ang kanyang banal na Espiritu ay pumapatnubay sa bawat oras at panahon na siya ay ating kailangan. Totoo, ang Diyos nating sinasamba, siya ay buhay at hindi po patay. Kundi, di mo man nakikita, di mo man nararamdaman, pero siya pa rin ay patuloy na gumagawa ng mabuti sa iyo, kapatid. Yun lang na ininga mo na hindi ka gumamit ng oxygen. Ang mahal ng oxygen ngayon. Hindi niya nilimit ang iyong ininga na libre. Yung nga umiinga na walang oxygen, anong sabi? Kapag wala na silang oxygen, parang isda na inalis mo sa tubig. Hindi alam kung anong gagawin ng pamilya, takbo rito, walang direksyon para makakuha lang ng bote. Umisan, muntik pang masagasa para makabili ng oxygen. Kaya, mapalad tayo, nandito tayo, malakas. Kailangan nating pasalamatan ang ating Diyos. At lagi nating ilagay sa ating isip at puso. Ito po ang pinakamaganda. Lord, sa paggising mo, salamat at buhay ako. Ano po ba ang pwede kong maibigay sa iyo upang mabigyan kita ng ngiti sa langit sa araw na ito? The best po yun. At ipapaalala ng Diyos. And last, sabi nga, God is faithful to the end. His love and mercy will never end. He will be with you in the wilderness, and He will sustain you until the final day. And 1 Peter chapter 1, verse 5, and through your faith, God is protecting you by His power until you receive His salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. Sa kauli-ilahang panahon, tiyak, matatanggap mo rin ang iyong kaligtasan sapagkat i-reveal ng Diyos sa uling araw ang lahat na gustong mong makita na katotohanan, kapatid. In Hebrews chapter 3 verse 14, or if we were faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Therefore, the goal isn't just to start well, it's to finish well. Para tapusin niya na mabuti. And God is faithful so to carry your faith all the way there, sabi nga. Kaya kapatid, wala kang ibang mapagkatiwalaan kundi ang ating Panginoong Yesus. Sapat na si Kristo sa buhay mo. Kapatid, ito po ang Kanyang salita na ating pinagsasaluan sa gabing ito. Naway nakapagbigay ito ng encouragement at mabago ang pananaw natin sa ating Diyos. Mang-awakan tayo sa Kanya at hindi tayo pababayaan. Sige po, tayo po'y tumayo. Aming Ama, salamat po sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong mayamang salita at buhay. Pinagpala mo kami sa aming kalagitnaan. At patuloy ka naming pupuriin at sasambain. At ipagkatiwala ang aming mga sarili sapagkat tunay nga, wala kaming ibang masandalan maliban lamang na ang totoo at buhay na Diyos at ang ngalan niya Yesu Kristo. At wala kaming Panginoon na pwedeng ingan ng pag-asa maliban lang sa aming Diyos na sinasamba na buhay sa kasalukuyan. Hayahan mo po, Panginoon, na alalahanin namin ang iyong ginawa sa krus. Ang tinapos mo, Panginoon, at sa ganoon, O Diyos, ay lalo pa kaming maging malapit sa iyo at lubusang makilala ang buong pagka-Diyos mo na mawawalan kami ng takot sa aming buhay, kundi kami po ay mapagpala at mabuhay ng malaya sa kasalukuyan. Patuloy ka naming pinupuri at pinararangalan sa aming buhay. Kaya naman, O Diyos, ngayong gabi tatanggap po kami ng banal na hapunan at kami po, O Diyos, ay aalalahanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga, ikaw ay mabuti at ikaw ang Diyos na buhay sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa mga bisita po na